So, good morning sa inyo mga bukid. Mapagpalang araw po. At yun nga, ngayon ang ginagawa natin ay ako po'y pangkasalukuyan ngayon nagka-grass cutter. At nagka-grass cutter, nag-spray po ng damo, no? Dahil yung iba po ay masyadong mabilis dahil napakabilis pong lumago. Tingnan nyo. Napakabilis lumago mga bukid. At kailangan natin maagad itong mga damo dahil maulan po ngayon dito sa atin mga bukid, no? So ngayon po, ito po yung status ng ating farm. Malalaki na po ang ating farm, parang kailan lang. Malalaki na po ang tanim natin dito sa ating farm, parang kailan lang mga bukid. At yun nga, may konting bulaklak at may konting buko na malapit nating pitasin ngayong siguro mga February or March mga bukid. At yun po ang ating gawain ngayon. Walang humpay na grass cutter at pag-i-spray ng herbicide dito sa ating farm. At yun po, sana po isamahan nyo kami ngayong araw dahil puro herbicide at grass cutter lang po talaga ang aming ginagawa ngayon. So kahit pa paano mga bukid ay malapit na tayong parang mayroon tayong harbisin ngayong makatapos ng bagong taon, no? January, meron tayong konting pitasin. Yan, no? Harinawa ay hindi talo sa presyo ng kalamansi dahil siyempre hindi naman natin mapipigil yung iba na gusto rin magtanim ng kalamansi. Talagang may tagmura at tagmahal, depende na lang kung ano yung matatapat sa atin. So nga ngayon pa lang mga bukid, no, kung sakaling mag-harvest kami, second time ulit namin mag-harvest ng kalamansi dito sa ating mga bagong tanim. Ito po ay edad 3 taon na. Itong mga kalamansing to, edad 3 taon na po ito, no? At napakabilis ng panahon mga bukid. Ito ang rambutan na ito, ipuputulin ko na rin dahil nakakakanlong na po ito sa ating kalamansi. So kailangan natin ito putulin. Pasipasensya mga bukid at ako po'y nakasalamin dahil masakit po sa mata ang sikat ng araw. Ating kalamansi namumunga na. So harinawa ay magtuloy-tuloy itong ating bunga ng kalamansi. So, at yung bunga ng ating kape, putok na putok. Yan, putok na putok ang bunga ng ating kape. Kaping barako mga bukid, putok na putok. Ito po ay pansarili lang. Mother trick ko to dito para pag sakaling gusto ko magtanim ng magpaparami ako ng kape, ay ito po yung ating gagawin. So, itong farm na to mga bukid ay kalamansian ngayon taon. Sabihin natin 10 taon hanggang 15 taon kalamansian itong ating farm. At after nun ay magiging kapihan na ito. At ito na nga potential. Nag-testing ako ng kape. Ay ito potential. Napakarami bunga. Hataw na hataw ang bunga. Mabango rin nga talagang bulaklak ito mga bukid. Mabango nga pala ang bulaklak nito. Ngayon lang namunga. Huli ako bunga niya bango. So yung mga bukid, no, napakaganda ng ito ay 2 pirasong kape lang na aking naitanim. Ito mga bukid. Kung ito pala ay nasa 2,000 pipira na nga pala ako sa kape. So napatunayan natin mga bukid na ang kape ay mas mabilis sa kalamansi dahil una pa ang kalamansi ko dyan. Yan 2 taon ko lang tinanim. Ay una pa. Ito ganito rin pong isa. Yung isang puno natin. Ganun din. Ang daming bunga. Daming bulaklak. Barako. Barako ito mga bukid. Dami rin yung bulaklak. At ang yabong. Dapat ito ay pinupruning. Pero lahat ng sanga. Lahat ng sanga mga bukid ay merong bulaklak. So marami tayong makukuhang binhi dito ng buto pansamantala. Siguro mga 500 hanggang 1,000 buto yung makukuha natin dito sa ating 2 mother tree na kape. At yun po mga kabukid ang aking may share sa inyo, no? So yun po yung plano dito sa ating farm. Kung mapansin nyo, ako po naka multi-cropping. Meron akong saging na tundan, pailan-ilan yan. At meron po akong kalamansi. So may nagtatanong kasi na
samutsari daw yung tanim ko. So naka-integrate po kasi ako, naka-multi-cropping po ako mga kabukid. So tingnan niyo yung ating saba. Ang bunga ng ating tundan. Yan oh. So pakalaki ng bunga ng ating tundan mga kabukid. So yung mga kabukid na ako ay nagpahinga lang, halos 4 na napsak na ako ng pag-spray ng damo dahil nga po nag-aalaga tayo ng bulaklak at iniwasan natin yung mga insekto na dumami. So kaya ako ay nagbabawas, lalo na at tag-ulan po. So favorable yung kondisyon at environment para dumami ang insekto, kaya nagbabawas ako ng damo. So tag-ulan naman ho kasi. Pero kung nagkataon na tag-init ngayon o kaya lamang ang init, hindi ako magbabawas ng damo. Ititrim ko lang yung mga yan. Pero sa ngayon, kailangan natin siyang medyo bawasan. Kaya in-spray ko po. Nakapakabilis ng damo. Parang wala pa akong 2 linggo nakapag-herbicide. Kaya ang kapal na ulit ng damo. So, yun po mga bukid. Ako'y iimis ng aking sprayer. Pero kung may kasama, punta natin yung ating kasama. Nandun yung aking kasama. Si Randel. Punta natin. Lagi ko kasing pinapaalala na baka tingnan niya mabuti ang damo. Baka matamaan niya yung mga batang puno. Dahil marami ditong batang puno mga buhid. Hindi naman ho kasi sabay-sabay ito naitanim. Dahil nga mahal ang pula. Wala man akong kakayanang bumili agad. Kaya utay-utay lang po. Kung mapapansin niyo itong kalamansing to, may malalaki, may maliliit. Dahil hindi ko po sila sabay-sabay tinanim. Nagtiiso ako na paisa-100 na tanim kada buwan. Makalipas ng 3 taon na puno ko na po ito. So ngayon, mayroon naman akong punla. Kapag punla ako ng kulang 3,000. So wala naman akong paglagyan. So bibenta ko yung seedling. Yun ang tropa ko. Puno-puno na ito eh. Ito ang ating farm na to. Puno-puno na po ito ng tanim. Wala na akong mapaglagyan. Del? Kitang-kita naman pala dito ang damo. Hindi pala ganun kataas to. Tama lang. Lakas nga ng spray mo eh. Pitik-pitik lang. Pati yung bakod, tinira na. O tama yan. Tirahin na. Yung mga ganun bagaw, baka maambunan mo. Hindi yan. Sige. Hinahaluan ko. Nasimila ko lang. Ito kasi yung maliliit natin. No? Marami ito eh. Ito, linya na ito. Alam ito oh. Ang ganda ng kalamansi dito. May mga bunga rin pala dito. Kalahati na rin ako dun eh. Mga isang sprayer at kalahati na lang yon. Nagdala lang ako ng ano. So yun mga bukid. Dalawa lang kasi kami nag-spray ngayon. Dahil may gawa yung isang tropa namin. At saka mahirap talaga pagka ganitong magastos ng kalamansi. Gastos ng kalamansi mga bukid. Kaya rindi din ako sa gastos dahil siyempre 3 taon ko na ginagastusan, wala pa bumabalik. Talaga matindi ho ang mabuting nga ho'y awa ang Diyos ay pinabunga ng Panginoon ang ating tanim. Awa ng Panginoon ay may tanim tayong ibunga. Kung sakaling makakatuloy mga bukid, ngayon lang ako makakapitas ng balik. Magastos din ang pagkakalamansi. Kaya mga bukid ako'y ang plano natin katapos kasi ng kalamansian na to, siyempre naedad din ang kalamansi, lumilipas din ang ganda niyan. Kailangan bago siya mamatay mayroon ng pasunod na hindi sayang ang panahon. Ang sunod kong ilalagay dito ay kape at abukado. Yun yung ating trabaho dito. Kaya mapapansin niyo, may kape na, may abukado ako. Hindi ko muna nilahat
Hindi ko muna dinamihan yung avocado ko. Pero may avocado tayo. Ito. Meron tayo nakasingit dito ng kulang-kulang 200 avocado. Mother tree natin yun. Ito. Yan. Pinuputulan ko to ng bukid. Pag gulang nito, pinuputol ko to. At gumagawa tayo ng sidling. Nasa kulang-kulang 1,000 pa lang yung sidling natin. So, panama na yun dito. Pero hindi muna natin itatanim dahil ngayon pa lang nagbubumong kalamansi natin. So, inaagap-agapan lang natin mga bukid dahil sayang na sayang ang panahon kapag hinayaan na lang natin na hindi natin pinasundan yung kalamansi. So, kailangan pasunod. Meron tayong lansones kahit konti. So, magiging ano na po to? Puro orchard. O tinatawag natin mga fruit bearing trees. Yung mga susunod na henerasyon pagkatapos ng ating kalamansian after 15 years nga magiging ano na po ito ng fruit bearing trees na. Ang ating main na dito ay avocado at kape tsaka konting lansones. So naka multi-cropping lagi ako mga bukid. So mapapansin nyo kasi kaya hindi po mapansin dahil may mga multi-cropping ako ng tundan. So babawasan ko na rin ho yan dahil lahat ho yan ay may puso na. Yan mapapansin nyo. May puso na lahat yung karamihan dyan. So babawasan ko yung tundan na yan. So ginawa ko lang naman kasi yan dahil last year nag-anunsyo ang gobyerno na magkakaroon nga ng matinding tag-init. So inunahan ko na ng tanim ng saging. So para magkaroon ng shades at kung sakali nga puputulin ko naman lahat yan at bubulukin natin dito sa lupang ito. So maraming organic matter ang mabubulok. So ganun lang mga bukid yung aking ginagawa. So pasensya at napakaraming dalalan dahil ganito lang po talaga mga kabukid yung way ko, no, ng pakikipag-usap sa inyo dahil puro farming lang at ito at ulit-ulit po. So pagdating ng panahon naman igaganda rin ito mga bukid. So spray lang tayo ulit. So yun mga kabukid, no, mag-aalas 12 na rin ng tanghali. So kakain muna tayo at pitin yung aming biniling yung ating biniling glyphosate. Konti na lang yung glyphosate natin mga bukid. Ito na lang, oh, bitin para mga 6 na timplahan na lang ito mga bukid. So kakain muna tayo at mga bandang alauna balik tayo. Pag naubos edi grass cutter na lang. Grass cutter na lang tayo naubos ang ating piniling herbicide. So dito kasi talaga ay halos lusot ang lusot ang 3 galon na herbicide pag tinapahan natin. So ang ginawa ko lang ay pinatatampo ko lang, pinapupuril ko lang yung damo para hindi niya maunahan yung ating halaman. So yun po, kain muna tayo. Lunch muna tayo. At yung baon ko, may baon ba akong dala? Meron pala akong dala. Baon ba ako? Ang damit ko to eh. Ayun, may baon tayo. Alam ko naiwan kong baon. So yun, mamayang alauna balik tayo. So yung mga bukid, no, medyo nandito tayo sa Pakihan ngayon. Dito tayo kakain. So yung ulam ko ay ito ng bangus na pinirito. So ganun nandito mga bukid. Medyo dalo lang kami ng tropa ko. Ayaw ko kung saan yun. Kaya tawag ko kung kakain eh. Bel! Bel! Kain! Oo, saan yung mga bukid. So, yun nga. Kakain muna tayo mga bukid at mamaya ay magtrabaho din tayo. Trabaho din tayo ulit. Mga bandang alauna tayo. Medyo maganda naman ang panahon. So, yun po.
Pansin nyo, dalawa lang kami dahil wala pa kaming, bukod sa hindi ako kumuha ng uupahan, walang pang upa. Medyo mabigat ang gastusin mga buhit. Nako. Labas na. Ang magtanim ay hindi biro. Maghapong nakatayo at nakaupo. Totoo nga ang kanta. So, yun nga. Kundi na lang. Alas alas 2 na tumahigit ng hapon. So, pahinga lang tayo may after nito. Mga bandang alas 5 uwi na tayo. Mamaya punta natin, kamustahin natin yung isang tropa doon. So bumili na rin naman ako ng merienda kasi alam ko nagugutom na kami. Kaunti na kain namin kanin tanghali. Ay. So dito tayo, kapal na lang damo eh. Naka-multi-cropping kasi tayo mga bukid, kaya ang dami nating tanim. Hindi makita yung tudling ng kalamansi dahil nga nakaano tayo multi-cropping. So saan nga ba ako nagtapos? Ayun, dito ako nagtapos. Maliliit kasi ang tanim ko dito mga bukid, maliliit pa. So saan natin ito sandal? Saan ko ito sasandal? Ay dito. Naubos na yung ating ini-spray. So grass cutter naman tayo ngayon. Alas 3 na ng hapon. So meron pa tayong 1 oras at kalahati na makapag-grass cutter doon sa dulo. So nandun na rin naman yung tropa ko, nagka-grass cutter. Papakita ko na lang sa inyo yung ating ginagawa doon. At bukas ay ganun ulit. Linggo bukas. So pahinga muna. Bukas, pero sa isang araw dire-diretso ulit kami hanggat marami pang gawain dito sa ating farm. Alwan man din. Sige, ganyan na dali mo. Videoan kita sa mga bukid, no? Kasi ay nahirap nang walang cameraman. So ako muna cameraman para dalawa kasi kami nag-grass cutter niyan. Pwede mo ito aking damit. Ito aking bag. Sabi ko namin dito. So yan ang ating ginagawa. Ganda ng dinaanan natin mga bukid, ang ating kalamansi. Meron tayong mga saging dyan pa ilan. Ganda man din. Kaya ako. Dali mo na. Very good. So, yun ang mga kabukid, Ako naman magadali doon sa kabila. Dito mo ako sa kabila. Dito naman ako. Dito naman ako mga bukid. Dito siya eh. Dito naman ako sa kabila. So yun. Hirap humawak camera.
mga kabukid. So yun nga mga bukid, no? Alas 5 na. Uwian na kami. So pasensya ho dun sa kuha ng ating camera dahil medyo bitin, medyo putol-putol at pasensya na ho kayo dun sa pagkuha ko ng camera. Hindi ho maganong kaganda. So ito na po yung tinamaan natin ng grass cutter. Oh, ang ganda na. Oh. Yan na. Ayos na. So uwian na muna. Sakit ang katawan ng mga bukid. Overheat ng ating grass cutter. Gawit ko lang. Oops, yeah, manikap ko. Ang ating karga. So yung mga bukid, uwi na. At alas 5 na rin. Maraming salamat po sa inyong suporta, panonood dito sa ating YouTube channel mga bukid. Sana ay huwag kayo magsawa at suportahan kami sa aming mga gawain dito sa farm. At kunting taon lang mga bukid at aalis na tayo. Dami natin dala. Tara na. Tingnan tayo. Sunog na naman. Gusto natin to. Sunog na naman tayo mga bukid. Ayan. Sakit ang likod ko. Yun nga pala yung mga gamit.